Breaking news! Impeachment complaint versus PBBM formal ng inihain sa Kamara. Formal nang inihain ngayong umaga ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives. Batay sa dokumentong isinumiti sa Kamara, ang reklamo ay inihain ni Andre De Jesus at inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Sa verified complaint for impeachment, binigyang diin ng nagrereklamo ang prinsipyo na public office is a public trust, at iginiit na ang tiwalang ipinagkaloob ng taumbayan ay may kaakibat na pinakamataas na antas ng pananagutan, lalo na para sa Pangulo ng Republika. Kasabay nito, isang resolution of endorsement ang inihain upang formal na mairehistro ang reklamo at maisalang ito sa proseso ng Kamara. Kabilang ang pag-refer sa Committee on Justice para sa kaukulang pagtalakay alinsunod sa konstitusyon at House Rules. Nahaharap sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Marian Enriquez. Marian, ano bang grounds ng impeachment complaint na inihain nga laban kay PBBM? Yes, Nikki, pasado alas 9 nga ngayong umaga nang maghain ng impeachment complaint ang abogadong si Attorney Andre De Jesus. Kasama niya si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na nag-endorso ng reklamo sa Office of the Secretary General. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Tinanggap ito mismo ni Secgen Sheloy Garafil. Ayon sa reklamo, ilan sa grounds for impeachment na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court at kabiguang i-veto ang unprogrammed appropriation sa General Appropriations Bill. Matatandang nag-rule ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriation. Nakasaad din sa reklamo na nag-commit si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickback at ghost project. Pinunto rin ni Andres na sa impeachment complaint ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue ng umano'y drug addiction nito. Binuo rin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik tayo, Ricky. Maan, pero naka-break ang session ngayon, no? So ano bang mangyayari sa complaint? Actually ngayon, Nikki, kinumpirma nga mismo ni Secgen Sheloy Garafil na natanggap niya na mismo yung impeachment complaint at malam mo naman na nagkaroon ng pagbabago kumbaga doon sa Supreme Court matapos nga nilang i-rule yung nangyaring impeachment complaint na una kay Vice President Duterte. So kailangan pa natin kumpirmahin paano uusad itong panibago o yung kaunahang impeachment complaint laban nga kay PBBM matapos nga itong ruling ng Korte Suprema. Kasi kailangan mag-convene ang House Committee on Rules, House para at Committee on Justice para nga pag-usapan dahil kailangan nilang baguhin yung rules sa impeachment complaint or procedures ng impeachment dito sa Kamara. Nikki. Sa ngayon, inaasahang susuriin ng Kamara ang sufficiency in form and substance ng reklamo bago ito tuluyang umusad sa mga susunod na hakbang ng impeachment process. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.